Nagbukas ang pelikula kasama ang dalawang matalik na magkaibigan, ang nerbyosong si Katie at ang nakakaakit na si Sloan na naghihintay sa kanilang paparating na out-of-town trip. Magtatrabaho sila sa isang sakahan na tinatawag na Eco-Field Organic Farm sa loob ng isang buwan para makaipon sila ng pera na gagamitin nila para makapag-shopping sa New York City. Kinaumagahan, sinundo sila ng tiyuhin ni Katie na pulis na si Jason at mananatili sila sa lugar ni Jason at ng kanyang kasintahan ng isang gabi bago pumunta sa bukid. Habang sila ay naninirahan sa bagong lugar, iminungkahi ni Sloan na dapat silang gumawa ng mga peking pangalan sa kanilang pananatili sa bayan. Napili ni Sloan ang pangalang Heather habang si Katie naman ay ang pangalang Ripley. Kinabukasan, ibinaba sila ni Uncle Jason sa isang istasyon kung saan sila sasakay ng bus papunta sa bukid. Dahil sa pagiging overprotective na pulis, sinabihan sila ni Jason na dapat silang makabuo ng isang ligtas na salita kung sakaling magkaproblema sila. Ang deal, kailangan nilang magpadala ng code word sa dulo ng bawat text. Sa madaling salita, hinihiling ni Jason kay Katie na magpadala sa kanya ng ibang code word sa alpabetikong pagkakasunod-sunod araw-araw. Ang ligtas na salita sa unang araw ay Apo. Pagkaalis ng tiyuhin, kailangan pang maghintay ng 2 para sa paparating na bus na nakatakdang dumating sa humigit kumulang 1 oras at nagpasya silang maghintay sa kafe. Agad nilang nakuha ang interes ng 2 lalaki na tagabayan at nauwi sa paghahati sa isang mesa sa kanila. Pagkatapos ay ipinakilala ng 2 babae ang kanilang mga sarili gamit ang mga peking pangalan na kanilang ginawa noong isang gabi. Habang ang 2 lalaki ay nagpakilala bilang magkapatid na ang pangalan ay Jed at Lucas. Nag-aalok ang magkapatid na ihatid sila sa kanilang pinagtatrabahuan, at bagamat sa una ay nag-aatubili si Katie, pumayag siya sa tahimik na pakiusap ni Sloan. Ang dalawa ay sumakay sa asul na truck ng mga binata. Gayunpaman, ang mga bagay ay hindi naaayon-ayon sa plano. Sinadya ni Jed na lagpasan ang farm na pinagtatrabahuhan ni Katie at Sloan na ikinalito ng 2 babae. Sa wakas, dumating na sila. Ang 2 babae ay tinanggap ni Jed at Lucas at ang nanay ni Lucas na inaanyayahan silang uminom ng tsaa bago pumunta sa bukid. Sa sandaling makapasok sila sa loob, nakatanggap si Katie ng text mula sa kanyang tiyuhin na pulis at sa kanilang napagkasunduan na ligtas na mga salita, ipinaalam niya sa kanya na ayos lang siya. Samantala, ang 2 ay kumakain ng pie at umiinom ng tsaa na malamang na hindi nila dapat gawin, ngunit ginagawa pa rin nila ito. Lumabo ang kanilang paningin dahil may gamot pala sa kanilang mga inumin. Ang 2 ay agad na tumakbo para sa kanilang mga buhay matapos mapagtantong may mali. Sa kasamaang palad, nawalan sila ng malay at dinala sila ni Jed at Lucas pabalik sa loob. Sa susunod na araw, si Katie at Sloan ay nagpanik nang malaman nila na nakakadena sila sa gitna ng kakahuyan. Lumapit si Jed sa kanila at sinabing dito na sila titira, at binibigyan sila ng mga simpleng gamit para mabuhay gaya ng damit, kama, at banyo. Lumipat tayo sa susunod na eksena kung saan nakabihis na ngayon sina Katie at Sloan at ang amo ni Jed, na si Boris, ay nagpakita at kinuha ang telepono ni Katie upang tingnan kung may nakakaalam ng kanilang kinaroroonan. Sa puntong ito, natuklasan niya na nagsinungaling sina Katie at Sloan tungkol sa kanilang mga pangalan, pati na rin ang code word na ginamit niya sa text message. Sa wakas ay napilitan sina Katie at Sloan na sabihin sa kanya na ang salitang Apple ay isang salitang pangkaligtasan. Sa sandaling bumalik sa tamang landas ang lahat, naghahanda na sina Katie at Sloan na maligo na may pansamantalang shower nang magpakita ang sheriff ng bayan habang nakalabas ang kanyang baril. Lumalabas na ang sheriff ay kasama din nila na kinukonsinti ang human trafficking at siya ay naparito upang halayin ang isa sa mga babae. Matapos mabusog ang masamang sheriff, binisita ni Sloan ang isang nanginginig na Katie upang paginhawahin siya. Sa kabilang panig ng bayan, si Uncle Jason ay nag-aalala dahil ang pinakahuling text na natanggap niya mula kay Katie ay naglalaman ng parehong ligtas na salita na ginamit niya kahapon. Bumalik sa loob ng kakahuyan, sina Jed at Lucas ay tinanggap ang isa pang customer na mula sa puntong ito ay tatawagin nating Manoy. Pagkatapos ay kinuha niya si Sloan at dinala sa loob ng trailer. Hindi kataka-taka, medyo psycho ang makulit na lalaki. Bumalik sa tiyuhin ng pulis, sa wakas ay tumawag siya sa lugar ng pinagtatrabahuhan ni Sloan at Katie at nalaman na hindi sila pumasok kahapon sa trabaho. Kumbinsido na sila ay may problema, nagmadali siyang hanapin sila. Samantala, ang araw ni Sloan at Katie ay malapit ng lumala dahil ang susunod na customer na lumitaw ay mas mesahol kaysa sa dati.
Nagmamadaling tinakpan ni Jed at Lucas ang kanilang mga ulo habang papalapit ang susunod na customer. Pinili ng nakasuot ng baboy na mask si Sloan at dinala siya sa loob ng trailer. Pagkaalis niya, oras na ni Katie na patahimikin ang nanginginig na katawan ni Sloan. Hindi natin alam kung ano ang ginawa ng nakasuot na baboy na mask sa kanya habang si Sloan ay mukhang mas na trauma kaysa dati. Sa sumunod na eksena, narating ni Uncle Jason ang opisina ng sheriff at nakaharap ang baliw na sheriff ng bayan na nakita natin kanina. Dito natin malalaman na ang tiyuhin ay hindi lamang isang pulis, siya ay isang ahente ng FBI. Binibigkas niya ang kanyang mga alalahanin at kumbinsido na ang kanyang pamangkin ay kinidnap. Para maging mas kawili-wili ang plot, sa ilang kadahilanan, nagpa siya ang tiyuhin ng FBI na sabihin sa sheriff kung paano niya nalaman na may problema sila dahil hindi gumamit ng bagong code word si Katie sa pinakabagong text message na ipinadala niya. Bumalik sa kakahuyan, ipinaalam ng sheriff sa mga kidnapper ang katotohanan na ang tiyuhin ni Katie ay isang ahente ng FBI at nagsinungaling si Katie sa kanila tungkol sa ligtas na salita. Dahil sa ayaw nila na malaman ng mga FBI ang kanilang negosyo sa human trafficking, sinabihan ng boss na si Boris si Jeff na patayin silang dalawa at itapon ang kanilang mga katawan. Lingid sa kanilang kaalaman, si Katie ay nakikinig sa usapan. Habang nangyayari ito, nagpa siya ang tiyuhin ng FBI na bisitahin ang kafe kung saan niya huling ibinaba sina Katie at Sloan. Pagkatapos ay tinanong niya ang barista kung ano ang alam niya. Malinaw na naaalala ng barista kung anong uri ng truck ang sinakyan ni na Katie at Sloan at sinabi niya ang lahat sa kanya. Sa susunod na araw, sinabi ni Katie kay Sloan na pinaplano ng mga kidnapper na patayin sila, ilang sandali bago dumating ang mga kidnapper kasama si Manoy. Pagkatapos ay iniwan nila ang makulit na lalaki upang bantayan sila. Sinamantala ni Katie ang pagkakataong ito para akitin siya at nang makalapit na siya, pinunit niya ang lalamunan nito gamit ang kanyang mga ngipin. Pagkatapos ay nagpatuloy ang dalawang babae sa pagpapalaya sa kanilang mga tanikala. Hindi nagtagal, dumating ang sheriff sa pinangyarihan marahil upang patayin sila. Ngunit sa paglabas niya sa kanyang sasakyan, ninakaw ni na Katie at Sloan ang kanyang sasakyan. Ang dalawang babae ay nagmamaneho pabalik sa bayan at nagpatuloy sa pagbisita sa tindahan ng hardware upang kumuha ng mga gamit. Kumuha siya ng palakol, martilyo, tennis ball at mga pako na gagamitin nila sa kanilang paghihiganti. Pagkatapos ay tinanong nila ang cashier kung kilala niya si Boris, ang lalaking may asul na truck, at alam ng cashier kung saan siya nakatira at sinabi niya sa kanila. Sa kabilang panig ng bayan, ipinagpatuloy ni Uncle Jason ang kanyang pagsisiyasat sa pamamagitan ng pagbisita sa gusali ng insurance ng sasakyan sa bayan ngayon. Gumawa siya ng kwento tungkol sa aksidenteng pagkakabangga niya sa isang asul na truck at tinanong niya kung sino ang nagmamay-ari nito. Pagkatapos, dumating din si Boris sa kanyang bahay. Ito ay lumalabas na sina Katie at Sloan ay nakalusot sa kanya at naghagis sa kanya ng isang grupo ng mga nail spike na bola ng tennis sa kanya na sinasaktan siya ng husto. Ngayon na nabaliktad na ang mga pangyayari, si Boris ay nagsusumamo para sa kanyang buhay at nag-aalok din ng pera kapalit ng kanyang buhay. Sa sandaling iyon, huminto si Uncle Jason sa harap ng bahay ni Boris. Pagbalik sa loob, sinimulan siyang tanungin ni na Katie at Sloan tungkol sa pagkakakilanlan ng lalaking may maskara na baboy. Nang tumanggi si Boris na ihayag ito, kinuha ni na Katie at Sloan ang isang pansamantalang sibat na ginawa nila at itinulak ito sa kanyang likuran, na kalaunan ay pumatay sa kanya. Nang sa wakas ay pumasok si Uncle Jason sa bahay, lumitaw na umalis na sina Katie at Sloan at nakita niya ang isang naghihingalo na Boris. Pagkatapos ay narinig ni Jason ang tunog ng makina ng sasakyan at tumakbo para pumunta sa labas. Nagmamaneho sina Katie at Sloan habang isinugod ni Uncle Jason sa ospital ang naghihingalong si Boris. Sa susunod na eksena, ipinaalam ng sheriff kay Uncle Jason na hindi umabot si Boris sa ospital. Lalong nag-aalala, nagpa siya si Uncle Jason na subukang tawagan ang telepono ni Katie, ngunit pagkatapos, napagtanto na ang kanyang cover ay nalantad, inilabas ng sheriff ang kanyang baril. Huminto sina Katie at Sloan sa harap ng isang simbahan, at malalaman natin na ang lalaking nakasuot ng baboy na mask ay ang pari ng bayan. Pumasok si Sloan sa loob ng simbahan at nakaharap ang taong sumira ng kanyang buhay. Sa tulong ni Katie, pinabagsak ng dalawang matalik na magkaibigan ang lalaki. Habang papaalis sina Katie at Sloan, makikita natin na kontento na sila at wala nang pakialam. Pero nang huminto sila at lumabas ng sasakyan, nakakadena pala sa likod ng truck ang lalaking nakasuot ng baboy na mask.
Bilang kanilang huling pagpapahirap, binuhusan nila siya ng gasolina at sinunog siya bago umalis. Habang ang dalawang babae ay tila masaya sa kanilang paghihiganti, si Uncle Jason ay bihag na ngayon ng sheriff. Ang mas masahol pa, lumalabas na nahuli ng sheriff ang dalawang bagong kabataang babae. Sa kabutihang palad, sina Katie at Sloan ay dumating upang iligtas sila. Itinali nila ang sheriff at nagpatuloy sa pagpapahirap sa kanya sa isang laro ng Russian roulette. Makikita natin ngayon na medyo nagsasaya na ang dalawang babae, pero sa tingin ko ay hindi natin sila masisisi. Sinimulan nila ang laro ng ilang beses, ngunit walang lumalabas sa kanilang baril. Nang magsimulang ipahayag ng sheriff kung gaano siya nalulungkot sa kanilang mga ginawa nang sa wakas ay tapusin siya ni Katie sa huling pisil niya sa gatilyo. Pagkatapos, pinalaya ni Katie at Sloan ang mga babae at sinabihan silang palayain si Uncle Jason. Sinubukan ni Jason na tanungin ang mga babae kung sino ang pumatay sa sheriff ngunit hindi sila sumagot bilang pasasalamat dahil iniligtas ni Katie at Sloan ang kanilang buhay. Sumunod, bumisita sina Katie at Sloan sa bahay ng ina ni Jed at Lucas at nagpasya na painumin siya ng gamot sa parehong paraan na ginawa niya sa kanila noong nakaraang araw. Itinali nila siya at dinala sa basement kung saan nakatali at nakabitin si Jed. Nagpapatuloy sila sa paghampas sa kanyang ulo gamit ang baseball bat habang ang ina ay napipilitang manood. Sa susunod, dinala nila siya kay Lucas na nakatali rin sa isang upuan. Gayunpaman, sa halip na bugbugin siya hanggang mamatay, tinanggal nila ang pagkakatali niya at ibinigay nila sa kanya ang baseball bat at pinagbantaan siyang bugbugin ang kanyang ina. Nang sabihin ni Lucas na hindi niya kaya, binaril siya ng mga ito at pinatay. Pagkaraan, inayos ng dalawang babae ang kanyang katawan upang isipin na siya ay nagpakamatay. Ito ay nagsiwalat na plano nilang ituro na siya ang gumawa ng lahat ng ito. Desperado, inalok sila ng babae ng pera kapalit ng pagligtas sa kanyang buhay. Ngunit sa halip na iligtas siya, kinuha ni Katie ang lawnmower at brutal na tinapos siya. Sa huling eksena, huminto si Uncle Jason sa bahay ni Katie upang kunin siya at si Sloan. Makikita natin na ilang oras na ang lumipas. Ibinaba sina Katie at Sloan sa airport at tuwang-tuwang tumungo sa New York City. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.